Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, habang nag-uusap si Pipita at Istiling sa labas ng kanilang bahay, muntik na siyang masagi ng tricycle na huminto sa kanilang harapan. Nagpakilala ang pasahero ng tricycle at kamag-anak daw niya ang nakatira sa malaking bahay. Pero hindi yon pinapasok ni Gualberta. Hanggang hindi nakauwi si Amadio na siyang sinabing kamag-anak ni Rito. Habang nagkikwentuhan si Rito at Pipita, nakwento nito na isa siyang manggagamot. Pumayag si Gualberta na patirahin si Rito sa kanila. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Ang Pamangkin na Manggagamot. Dito sa ating dula, Super Pipita. Gwapo itong sasakyan nyo ah. Parang kayo. Bagong-bago. Kapag ganitong umaga, talagang mahirap andarin. Kaya iniisip ko na kukuha ako ng driver na kaya niyang magmekaniko. Ah, kung kukuha kayo ng driver, ako na lang. Marunong ka bang magmaneho? Hayaan mo lang na nakabukas ang pinto. Uncle, may kausap si Pipita na magandang dalaga. Ah, yung kursanada ko pala yun. Lalapitan ko nga sila. Oh, bakit, Rebeng? May sasabihin ka sa akin? Yang kasama mong magandang dalaga ang gusto kong makausap. Pwede bang makipagkilala sa'yo, miss? Ako nga pala si Rito. Ay, wala na akong magagawa. Sinabi mo na ang pangalan mo, Kuya Rito. Katulong nila ako dyan sa malaking bahay. Kilala mo na yata ako. Ano na yung pangalan mo? Estiling, hindi ba? Uy, malakas pang memorya mo nga rito. Siyempre ako pa. Mabisa yata tong agimat ko. Palabiro ka pala, Kuya. Makikipagkilala ka sa akin. Pero alam mo na palang pangalan ko. Hindi Este ang pangalan ko, Kuya. Estiling. Ha? Ay,
Ay, pwede ba kitang puntahan dyan sa inyo? Tatanungin ko muna ang amo ko kung papayagan nila akong tatanggap ng bisita. Sige, Pipita. Maiwan muna kita dito. At baka may ipag-uutos na naman ng aking amo. Tatawagan na lang kita. Akala mo, hindi ko nakita, ha? Oras ng trabaho, nakikipagchismisan ka? Ano bang pangalan ng katulong dyan sa kabilang bahay? Stiling, madam. Nagkataon na nasa labas ako kasi ang sabi sa akin ni sir, hintayin ko siya sa labas. Isa pa yun na matanda. Bakit kaya hindi makaalis-alis doon? Anong dahilan? Ay, madam. Mahirap yatang mapaandar ang kanyang sasakyan. Oh, bulok na yata kasi ang kanyang sasakyan. At yung stiling na magayon, tamad yatang katulog. Mabuti na lang at hindi siya pinapagalitan ng kanyang amo dyan. Kamag-anak yata ang amo niya. Kahit na, ang landi. Nakikipaglandian yata kay Rito. Oh, huwag mo siyang gayain, ha, Pipita? Ay, salamat. At napaandar ko na rin ang aking sasakyan. Laging sinasabi sa akin ng aking asawa na palitan ko na ito tuwing hindi ko mapaandar. Si Rito nga pala. Akala ko sasabay sa akin. Dinahilan na may gagamutin siya. Mabilis din. Kararating lang kahapon. May pasyente na agad. Paanong hindi ko sasabihing mabilis? Nililigawan na yata si Stiling. Tingnan mo nga ako, Pipita. Gwapo ba ako? Kahit hindi ka magpagwapo, talagang gwapo ka, Rito. Ano sa palagay mo? May pag-asa ba ako kay Stiling? Wala pa kayang nobyo yon? Hindi ko alam. Hindi namin napag-uusapan ng mga bagay na yan. Ay, siya nga pala. Ang sabi sa'yo kanina, tatawagan ka. Ibigay mo nga sa akin yung numero ng cellphone niya. Pag tinawagan na ako, bibigay ko sa'yo. Sige, ipagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. Sandali lang. Buksan mo muna ang pinto. Kukunin ko yung garapon. Nandun yung agimat ko. Alam kong tapos mo na ang trabaho mo, kaya tinawagan kita. Ayaw ko kasing maistorbo kita sa mga ginagawa mo, Pipita. Ay, si Auntie Gualberta pala, andyan ba? Nakakahiya kasi kung mapagalitan ka dahil sa akin. Lumabas! Ako lang ang naiwan dito. Si Rito. Umalis din. Magkakamot daw siya. Ay, talaga bang may kakayanan siyang maggamot? Ay, hindi ko alam. Agimat daw yung mga ugat na may tubig sa kanyang garapon. Ay, siya nga pala. Gusto niyang hingin ang cellphone number mo. Sabihin mo sa kanya, pumunta na lang dito sa bahay at ako mismo ang magbibigay sa kanya. Ang masama niyan, baka may damo siyang panggayuma. Mapapaamo ako. At hindi ko mamamalayan. Nobyo ko na pala ang maliit na yun. Oh, palinga-linga ka sa aking opisina. Parang may hinahanap ka.
Kung iniisip mo na may tinatago akong babae dito, wala akong hilig. Anong babae ang sinasabi mo? Kahit tignan mo pa sa silong ng lamesa ko, kahit pumunta ka sa CR, sige lang. Ay naku, nakikinig ka ba sa akin o hindi? Anong babae ang sinasabi mo, kako? Para sabihin ko sa iyo, hindi ako naniniwala na may ibang magkakagusto pa sa iyo. Kaya'y mabubulag sa iyo. Sobra naman ang panglalait mo sa akin, Gualberta. O anong hinahanap mo dito sa opisina ko? Bakit ka pumunta dito? Yung rating na yon. Akala ko siya ang gagawin mong driver mo. Hindi ako sigurado kung marunong siyang magmaneho. Tamad yata ang pamangkin mong yon. O ano, ganun na lang, palamunin. Hindi tamad yun. Malit man tignan. Marunong yun sa buhay. Baka may nagamot na yun sa ngayon. Hindi ako naniniwala na kaya niyang manggamot. Agimat daw yung ugat na nasa garapon niya. Baliw ka na rin, ano? Alam mo ba yung nasa gitna ng bukid na parang tao? Yung panghabol ng mga ibon? Ganun ang tingin ko sa kanya. Grabe ka namang manghalin tulad, Gualberta. Oh, diyan ka na nga? Ay, hindi yata maganda ang pagtira ni Rito sa bahay. Anong magagawa ko? Pamangkin ko yun. At baka totoong may kakayahan siyang manggamot. Magkasunod lang kayong lumabas, madam. May gagamutin daw si Riting. Hindi po kayo naniniwala, madam? Yan naman pong sinabi sa akin, kaya naniniwala ako. Opo, nakipagkwentuhan sa akin si Stileng. Bumalik kasi siya. Hindi naman po, madam. Nakipagkwentuhan lang naman yun. Opo. Magtatapon lang ako ng basura at magwawalis dito sa labas. Hindi po. Hindi siya nakapasok sa bahay ninyo. Opo, madam. Opo. Hindi ko naman maharap makipagchismisan. Pati rin siya, madam. Marami siyang ginagawa. Nakita ko kanina umalis, madam. Hindi po. Hindi ako naiingit sa kanya dahil lakwatsira siya. Ayoko nang ganun, madam. Sige po. Pinatay niya kaagad ang cellphone niya. Hindi man lang nagsabi. Akala ko maghapon kang nasa labas rito. Nandito ka na pala. Ano? Kumusta naman ang paggagamot mo? Babalikan ko daw sa susunod na linggo. Hindi pa tapos ang panggagamot ko. Kaya, barya muna ang ibinigay. Mahal ba ang singil mo sa mga pasyente mo? Siyempre naman. Mapisa yata ang panggagamot ko. Mahal ang bigas, gasolina, pati sardinas, mahal na rin. Nagtaasan ng mga bilihin. Nag-uulam ka ba ng sardinas? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Mayaman ka ba para hindi mag-ulam ng sardinas? Hindi masama ang magtanong. Masarap ang sardinas. Talagang masarap. Hati nga kami ng pusa ko kapag wala akong ulam. Sayang, iniwan ko sa amin. Agimat ko yung itim na pusa ko.
Madiskarte ka din, pamangkin. Biruin mo, may pasyente ka na kaagad. Lahi natin talaga ang madiskarte. Totoo yan, Uncle. Mamayang gabi, may magpapagamot sa akin. Totoo? Napakaganda. Mabuti yan. Kaya magpapaalam ako sa inyo. Baka bukas na ako makakauwi dito. Pero pupuntahan ko muna si Estiling. Bakit? Nobya mo na ba siya? Magiging nobya pa lang, Uncle. Ang sabi daw kay Pipita, pasyalan ko daw siya sa bahay ng kanyang amo. Grabe naman kayo, Uncle. Pinagtawanan niyo pa ako. Ano ba yung ginagawa ninyo? Sige, tumawa lang kayo, Uncle. Uy, pinaghandaan mo yatang pagpunta ko dito Hindi na pang merienda itong inihanda mo. Kahit katulong lang ako, marunong naman akong tumanggap ng bisita. Kung hindi ka umiinom ng juice, maraming alak si Uncle na nakatago. Uy, yan. Masarap kaya ang alak. Gusto mong uminom ng alak? Pero mamaya na. May gusto akong malaman sa'yo. Wala bang magbabawal kung sakaling pasyaling kita? Ibig kong sabihin, may nobyo ka. Magmerienda ka muna. Baka hindi mo malunok ang ipapamerienda ko sa'yo. Ha? At baka maglasing ka pa kapag nalaman mong may nobyo na ako. Ha? Ay, akala ko magiging nobya ko na si Estiling. Akala ko mabilis ako. Ito na ang kape niyo, madam. Mamaya ko muna inumin yan, Pipita. Palamigin ko ng konti. Ano ka ba naman, Gualberta? Paano ka magkakape kung malamig na ang inumin mo? Magkakape nga para mainitan ang sikmura. Anong pakialam mo? Mainit nga. Mapaso ang aking dila at saka mainit ang panahon. Problema ba yon? Hipan mo. Diyan nga exciting ang magkape. Kasi ramdamin mo kung kaya mo ang init ng kape. Huwag kang magkape kung magrereklamo ka sa init ng panahon. Tama na. Pipita, umuwi ba si Rito kagabi? Madaling araw na siyang nakauwi. Kung hindi ako nagkakamali, madam. 4:00 yata yan. Ano yun? Parang magnanakaw na hindi namamalayan ang kanyang pagdating? Nagpaalam sa akin. Pagkatapos na manggamot, papasyal daw kina Estiling. Pamangkin mo kasi, kaya kinakampihan mo. Gisingin mo nga, Pipita. Kakausapin ko. Opo, madam. Sino kaya ang tumatawag na ito? Ang aga-aga. Sasagutin ko nga. Siguradong hindi ako titigilan nito. Hello? Nanakawan ka mo? Sino? Ano? Dahil sa pagkabigla? Natumba? At ngayon nasa ospital? Ganun ba? Sige. Sige, tignan ko. Chang, kayo pala. Magandang umaga sa inyo. May kailangan kayo kay Uncle at Auntie? Uncle at Auntie? Ay,
Malayo ko na silang kamag-anak. Pero yan ang gusto kong itawag sa kanila. Pasok po kayo. Dito lang ako. Dito lang tayo mag-usap. Nakita ko kayo ni Pipita minsan na nag-uusap. Hindi ko na kayo nahintay na matapos. Kaya pumunta na ako dito. Ako pala ang sadya nyo, Chang. Madam. Akala ko hindi mo ako tawagin sa nararapat na itawag mo sa akin. Tinawag ko po kayong Chang para hindi ako mahihiyang makipagkwentuhan sa inyo. Teka, nubya ka na ba ni Rito? Samantalang kailan lang kayo nagkakilala? Pumunta lang siya dito, pero hindi ko siya nobyo. May delikadesa naman ako. Pintasira ka pala. Dahil maliit lang si Rito, kaya ganyan ka na, ha? Ha? Sabihin ko nga sa kanya, hindi ka naman maganda eh. Marami na naman akong makakain nito. Kailangang mabawi ko ang puwet ko kagabi, Pipita. Nangihina ako. Parang pinalo ang katawan ko. Hanggang saan ka ba nakakarating? Naglalakad ka ba? Oo, kailangan na maglakad. Wala kasing masakyan eh. Yayaman lang ako sa aking paggagamot. Bibilhin ko yung pinakamahal na sasakyan. Basta ba mahal ang singil mo? Ano bang sakit ang kaya mong gamutin, ha? Lahat ng sakit na hindi kayang gamutin ng doktor, kaya ko. Mura lang ang singil ko sa mga nagpapagamot. Sige, kumain ka na nga lang. Mag-uulis pa ako sa labas. Ang lakas ng hangin eh. Sigurado, madami na namang dahon na nalaglag. Ako na lang, mamaya. Pagkagising ko, matutulog lang ako sandali. Ah? Oo. Hindi man siya nakahalata. Pinapasaringan ko lang na mahangin. Ay, maglaba ka na lang mamaya, ha? Ano? Paglalabahin mo ako? Oh, nagulat ka. Nagbibiro lang ako. Kau naman. Kung ganon, umatake na naman sila. Kaya kung minsan iniisip ko na kukuha ako ng personal driver ko at bodyguard, mahirap nang matambangan. At security guard pa pala. Amadeo, sino na naman yung kausap mo dyan, ha? Si Compadre Nalak. Ibig kong sabihin si Compadre Padaka. Si Elyong. Ano? Pinasok din kayo ng magnanakaw noon? Oo, sige. Bye. Gualberta, makinig ka. Na-ospital pala si Temhyong dahil sa pagkabigla niya. Nanakawan daw sila kaninang madaling araw. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, abangan bukas ang susunod na bahagi ng kwento natin sa linggong ito na pinamagatang Pamangkin na Manggagamot. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!